doing this winter? Are you doing ice roads? No, there's no ice road for. I think only 3 drivers going to ice road the deck side, Okay. but they're more on the hopper. Okay. I think 14. So Yeah. no ice road. Well, that I'd doesn't like look to, very but good. Yeah, maybe next year. for sure. Good morning. Oh, lakas naman ang lobo, naka t-shirt lang oh. Pantalon. Yun ang idol. Yun ang idol, guys. I'll just make sure na walang nagluloko ng aking load. Okay. Basta pag malapit ka ng papasok or papasok ka na sa Canada, make sure yung mga ilalim ay walang mga kanais-nais na isiningit sa'yo, dahil obligation mo na yun pag pumasok ka at mayroong isiningit dyan na kontrabando, kasama ka sa kaso. Ito yung tinatawag na city pot, guys. Baka may isiningit sa mga load, di ba natin alam. Okay. Baka may umakyat sa loob. Lahat na pwedeng yung karton sa John Deere, walang tao sa loob.
Wala naman makakit dito eh. So, pwede. Wala. Okay. Clear. Dahil sa higpit ngayon ng migration sa Amerika, I mean yung illegal migration, so hindi mo alam baka may mga taong sumisingit or nasa load mo kasama, nakatago. Or mga bagahay na isinasama sa load na hindi mo alam dahil tulog ka. Clear, walang mga kasi kasama ito sa city path inspection yung hood kung saan pwedeng maglagay ang mga loko-loko sa truck mo, mga bumpers dito. Hindi mo kasi alam habang tulog ka ay meron na nagmaniobra sa truck mo. Right, it's all clear. Kaya akin itong mga gamit ito. Okay, good to know.
Where's my... Oh, here. Whew. Yan ang city path inspection, guys. 17 point. Okay. Then dito pipilapan mo siya sa driver's, yes, like this, driver's information form, inspection form. Dahil nagsisibatan mga illegal immigrants nga, hindi mo alam na may isinakay dyan sa truck mo. Inspected, trailer 2, no, TR converter, wala, detects found, nothing. And 1266 873, maalaala mo kaya? Saskatchewan, CA, Canada. So, kinandak mo siya as pre-trip. Vehicle safe to operate, yes. Then ito yung tinatawag na City Path 17 point compliant inspection. Click mo yan sa pasok ka ng border. Agree, and then done. And you're ready to go. And expect every morning, basta pag malamig ang panahon, every morning yung gulong ay matigas pa yan, yung guma, dahil nag-stand siya for overnight. So titigas yung guma. Mamaya-maya yan, pag once na nakahit na siya ng pavement, saka pa lang yan, pag nakailang ano na, siguro minutes na tumatakbo na, saka pa lang yan iinit yung gulong, kakapit ng husto. Pero pag ganitong galing ka sa malamig at ang pinarkingan mo ay mga snow, mga ice, expect na yung guma titigas yan, hindi agad yan kakapit, dudulas yan. Kakapit ang preno, pero yung gulong mo mag-i-slide kasi malamig pa nga siya, di ba? So pag once na hit na ng highway, tsaka palang iinit yan, tumatakbo, iinit hanggang lumambot ng lumambot. Anyway, we're leaving the area and let's hit the big highway. O'clock, 7:22 ng umaga. Merge. Yan, nag-roll na siya, di ba? Then mamaya-maya yan, init na yan gulong. But slow down, ma-feel mo pag nagdadrive ka, ma-feel mo ang makina hindi pa siya ganun ka smooth, medyo may pagka matigas pa yung hatak niya, malamig eh. Maya-maya yan, yung mga piston yan smooth na yan, yung mga langis mo smooth na yan, init na lang mainit. Slowly yan, may mga matutulin sa left side. Bibigyan mo lang sila kasi nag-gain ka pa ng momentum eh. Okay, I'll see you guys sa border ng Canada. Hello. Where do you live? I live in Winnipeg. Since Monday. Ankeny, Iowa. Where's the load going? This load? Grand Prairie.
One carton of cigarette. Oh, that's your ace. That's for when you have ECI. Holy smoke. Oh, fuck. Can I park there? I print the wrong one. Yeah, yeah. I'm gonna print it up. Yeah. Oh, I print the ECE. You cannot scan the barcode, right? Need the stamp, right? Oh, okay. Yeah, I'm gonna print it out. My bad. Well, yeah, just bring that inside. You can forward it to our email address. We're gonna print it, scan it, and stamp it. Oh, I got my printer here. Okay, good. Yeah. What is happening to me, guys? Ang na-print ko ay sa US side. Ano ba yan? Ayan. Print again. Woo! Ang unang lumabas kasi ECE. Naka 2 in a row na ako ah. Ano ba nangyari sa akin? Marco, focus Marco. What's happening, Marco? Na-print ko sa aking paperwork ay instead of ECI, Advanced Commercial Information ng Canada, ang na-print ko ay ECE. Oh, balay. Oh. Ilan ba yan? Oh, dalawa. The Bible says in Proverbs 3:5 through 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight." When you're unsure of the way forward, trust in God. When decisions seem too big to handle, trust in God. Even when the path ahead looks unclear, trust that He is guiding you every step of the way. He is not a distant God. He is your Heavenly Father, and He knows the best path for your life. In moments of doubt and confusion, don't rely on your own understanding. Our minds are limited, but God's wisdom is infinite. Instead of trying to figure everything out on your own, surrender your plans to Him. Trust that His perspective is always greater than yours, and His ways are higher than yours. When you submit your ways to God, you open the door for His divine direction. He promises to make your path straight. This doesn't mean there won't be challenges or obstacles along the way, but it does mean that He will lead you through them and guide you to your destination. Every
every twist, turn, and detour is under His control, and He will not let you go astray. God's promise is clear. When you trust Him with your whole heart and submit your ways to Him, He will lead you in the right direction. You don't have to have it all figured out. You don't need to know the entire journey ahead. All you need to do is trust Him and walk by faith, knowing that He is faithful to lead you where you need to go. It's all clear. Let's go, bro. Let's go, bro. Whew, Q-Line, Winkler, I miss you so much. Napakadalang ko nang dumaan dito. Ito yung kagandahan sa Q-Line. Kasi pag nasiraan ka, pwede kang dumaan dito para maayos yung trailer mo. Huwag kang magpapagawa sa Amerika kasi malapit lang siya sa border ng US. 45 minutes. Meron silang site. Kung doon ka naman sa British Columbia, On the right. ano naman sa may Abbotsford. Last Christmas. I don't know if magkasya dito sa hindi siguro. Off duty. Let's go inside. Mga choy, mga chai. Mr. Hank. Yes, sir. How are you? Good, how are you, man? Good. Good. Keep busy? Yeah, busy. Good. So you're not dispatching anymore? No. Nice. No. So what's your position? Fleet operations. What is that? Asset management. Manager? Asset management. Just Uh-huh. taking care of trucks and trailers. Okay, so I have a issue with my trailer now. Okay. The 7 ways? Mm-hmm. Yeah, I think Cody talked to Pedro on that one. Yeah. Yeah, I think Cody was gonna. Pedro is already there. Yeah. Okay. Should make some time and- Nice to see you again. You too, buddy. Good promotion. Yeah. You have a good season? Huh? Or what are you doing this winter? Are you doing ice roads? No, there's no ice road for, I think only 3 drivers going to ice road the deck side, Okay. but they're more on the hopper. Okay. I think 14, so Yeah. no ice road. Well, that I'd doesn't like look to, very but good. Yeah, maybe next year. for sure. Yeah. Yung aking dispatch dati, bait mo. Oh, Pedro is here. Pedro! You, bro! How's it going, man? Good, how are you? Yeah. What are you doing? Oh, fixing all sorts of shit. Yeah, I got an issue in my 7 ways. Yeah, Cody was saying. So I totally forgot about it until I pulled this thing in and started plucking it apart. Yeah. Is it, On an RGN, there's a female there, right? Then you have Right. to insert the thing. Yeah. This assembly there. I don't know what happened because I removed that one and put underneath the trailer when I hook up my gooseneck. Then when I starting to put it back in place, right. get a damage. But I still have lights. I forced it to insert it, so I don't want to stop in some truck stop there and fix the truck. It's cost Right. dollars. Yeah, oh yeah, for sure. It's too close from the border from here, so I decided to fix it here. But I got a 12 wide load. Oh, okay. Is it the bottom one in there? Yeah, at the back, the gooseneck and connected to the trailer. Okay. I'll put my jacket on. I'll in the Yeah. seat. Ito trailer ng Q-Line. I don't know anong klaseng trailer to kasi
Ah, parang step deck style pero hydraulic. Ah, hindi, double drop. Hydraulic siya. Meron siyang ano eh, generator eh. What do you call this trailer? It's in the heavy haul division. Ah, it's in heavy haul? Yeah, it's called a hydraulic over a heavy haul. Oh, but it's too high, right? The deck. Right, but it's a hydraulic neck, so you can lower it. Oh no, I mean you can lower this one? No. No, no. It's the height is same with this. It's a little lower than a low pro. Low pro, yeah. It's 3 inches lower than a low pro. Okay. Your tires can stick through, right? Oh yeah. 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 You park my gun here? Yeah. Cheers. Oh yeah, that one. Right. Oh no, that one. That assembly. So it's just this part. Just this part. Because I just forced it to insert so I can have lights. Yeah. Oh, shit. It still works, eh? It still works. I still have Nice. strobe lights, still have everything. But when I remove this one, when I detach this one Yeah. in Grand Prairie, so I get a problem with this one Right. again. Yep. Yeah, I can just replace this plug. I'll Ju- I'll just- just do it outside here. Just quick fix? Yeah. All right. Okay, I'll wait. I'll Sounds go good. grab a new plug with my tools. We'll fix it up. Let's go. Yeah, see. I just removed this side here so I can Yeah. insert that one. Because if I'm gonna stop in the truck stop, Right. it costs me time. Oh yeah. Yep. Yep. So that's the intact, right? What do you call this spray there for electric? Dialect grease. I normally use grease. Okay. Grease is better than spray. Grease? Yep. Okay. Normal grease? No, it's an actual electric grease. Do you have? I do. Yep. Yeah. So Hank was promoted, right? Promoted. Yeah. Fleet manager? No, he's geez, I don't even know what you'd call it, but he takes care of all the trailers now. Oh, the trailers. Yeah, where the trailers are, where they go. Oh, okay. Yeah, So, because some of our trailers was, you know what, in Boy 7, standing there in the ditch for a couple. Really? Yeah, there's lots. We have lots of trailers there in Boy 7, right? In what do you call that one? I load there before. Then we have lots of. Does he Look. know about it? That was before. Okay. Cause yeah, there's freaking trailers all over the place. And we don't have GPS on our trailer. We Oh. used to the right step. All right, give it a try. Hi, Cody. That works. Nice. Nice. Oop. All right. Yeah. Thank you so much, Pedro. You bet. Nice to see you again. Yeah, nice to see you too. Catch you next time. You bet. Catch you later. Okay. Okay guys, done. In 30 minutes. Wala pang 30 minutes. Back in the highway. Can't smile without you. Yeah. Bringing by. Ang tawag na dito ay accelerating lane. Highway 1. Sa left side. Anong accelerating lane? Para makapag-accelerate ka bago ka papasok sa lane ng speeding lane. So accelerate ka muna ito. Sige, banat 80. Then mag-merge na to sa right side. Accelerating lane. Clear. Pag nakita nyo malalaki na yung solid na
sabihin yan, patapos na ang lane na yan. Kasi depende yung mapapansin nyo sa highway pag nagda-drive kayo, iba-ibang size nung paint sa highway. Pag big na pagkapintura, exit lane or accelerating lane, then itong nasa gitna, ito yung mga ganito kalapad. Anytime pwede ka mag-overtake. So accelerating lane, what is accelerating lane? Check. Ito yung washroom ng mga, alam mo na, ito yung washroom nila. Titigil dito, ihi. Tapos gilid dyan sa ano, dyan sa gulong. Ito yung washroom pag galing Winnipeg. You know what I'm saying, guys?
your lane. Hey, welcome back mga Chuy viewers, internet, mga Chay. Merong snow kanina habang binabagtas ko tong Highway 1 all the way here sa Regina. And yeah, may mga ilang truck na letter I for sure na hindi nakarating ng maayos dito sa city. Along the way, nandun sila sa right side, sa left side, tiurok. Yeah, it's a bad weather. Powder yung snow. Ano to? So, pag may sinusundan kang sasakyan sa unahan, nabablind ka dahil sa powder ng snow. Nagkakaroon siya ng white out. So, yung iba minalas. Yung iba talagang hindi na nakita nyo sa right side, hindi na nilinis mabuti ng ano. So until now, ongoing pa rin yung lakas ng hangin, then snow, and hoping meron pang parking tonight. I hope kasi I need to stop dahil wala na rin akong oras, 17 minutes. Just enough hanggang makarating dito. Then bukas na ako mag-refuel. It's negative 18. Lakas ng hangin. Pahuhupain ko muna ang bagyo. Bukas tomorrow morning siguro. Bukas for sure ano to, humupa na tong storm. Yeah, hoping meron pang parking, but finger cross sana meron, kasi lahat ng mga truck from west papuntang east naghahanap sila ng makukublian. Talaga malamig ang hangin, not joking guys, malamig ang hangin. Negative 18, so flux wind chill mga maybe negative 25. Slippery ang kalsada. Yeah, yung nga sabi ko, may mga ibang driver na hindi nag-survive. So hanggang doon lang sila sa ano, sa ditch, nasa ditch. Hindi ko lang nakunan kanina dahil kausap ko sina Ken, sina Milvin. But four of them, yung papunta ako dito, yung ang isa nandito, ang isa nandito. Yeah, I hope those guys are okay. Basta as long na umaandar yung sasakyan, then that will be good until ma-recover sila ng tuwing. But I think puno na. Then wala pa akong ihi dahil ayokong tumigil. It's because pag titigil ako, wala na, puno na. Pag titigil ako, yung mga nilagpasan ko mga truck, lalagpasan ko uli. Yeah, wala na, puno na. It's full na, my friends. Yeah, puno na. So I'm gonna stay here for sure. Dito na ako sa gilid. Wala na akong mapaparkingan sa loob. Dito na yung mga truck sa ano halos sa side. Yan, may mga spot pa, but yung mga LCB, Super B, nandito sila nakatigil sa side. Pwede pa sana dito. Pero hindi mo sila mapapaalis dahil loaded. Ito Super B, ito Super B. Wala. Yan meron pa. So maraming drivers ang at this hour, mag-alas 9 na ng gabi,
na naghahanap talaga ng spot para makapark dito sa Regina. Ilan lang yata, I think 4 or 3 truck stop lang nandito. Isang ESO Cardlock sa inside the city, then itong Flying J sa Balgoni, then meron pang Petropas din yata ito, Coop. So pag ganitong masamang panahon, of course alam nila na masama ang panahon along the way hanggang papuntang Winnipeg na sasagupain nila sa highway. So nag-aagawan talaga ng pwesto. Yeah. Anyway, I'm tired. Sagad yung oras. Wala pa akong hapunan. So paano guys? I'll see you guys tomorrow, mga chuy, mga chay, sa next vlog. I'm not sure kung hanggang anong oras matatapos tong storm. Ito, nagdatingan na itong mga in-overtake ang kanina. Yeah. So itong mga nilagpasan ko kanina. So itong mga truck na ito. Yung isa din diretso na niya, ala, yun pinasok na niya. Bahala na siya bukas paano niya i-atras yan, basta makaparking na siya. That's good idea, eh. Pinasok na niya dun, hindi na siya umatas dahil mahihirapan dahil meron na ditong isang truck, eh. Ayun na. So bukas, baka late na siyang aalis, wala na rin itong mga truck na to. Ang problema na niya yan kung paano siya makakalabas. But ayusin niya yan, gigitna niya. So mga kainan, nilagpasan ko to sa laki na, kaya hindi ako tumigil kanina habang papunta dito dahil once titigil ako, susundan ko na naman sila, and then ang hirap mag-overtake dahil sa left side ang daming file of snow. Yung pag dinaanan mo talagang nagwa-white out, nagka-cloud siya, so ang hirap. Pag nilagpasan ako kaya, yung nilalagpasan ako kanina, pag yung mga truck na dumadaan dito na may mga stock of snow, mga pile of snow sa gilid, talagang zero visibility, wala akong makikita. So sinubukan ko ring lagpasan. Ito mga ito, yan, kaya nalagpasan ko sila, 4 trucks. So yung sabi ko, yung 4 hindi naka-survive dun sa weather, hulog sila sa ditch kanina. Yung isa, pinigil na yung isa dyan sa unahan. Paghahiay na lang siya, paghahiay na lang sa parking niya. Ako, hindi na ako alis dito. I'm gonna stay here beside this truck, Super B. Yung puno na, hanggang dun, no? Meron pa dito. Puro ang mga nandito kasi, mga Super B, mahihirapan yan sila. Huy. Ay sige, patakag atras dia. Asa makapahinga? Yeah. Yung mga yan, hindi makaka-parking dito sa side dahil pang 53 lang. Pwede sila dun sa harap, pero wala nang spot. Huwag mo nang pilitin, undo. Huwag mo nang pilitin. Kaya hindi na ako pumasok doon para mag-refuel. Kasi pag nag-refuel ka doon, paglabas mo, wala ka na mapaparkingan. Kaya umalis na rin siya. Anyway guys, daghang kong istorya. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa kining vlog. And I hope tomorrow, I'll see you guys tomorrow. Pag-amping mo tanan, and yeah, pag-amping mo tanan uban sa inyong pamilya. Keep safe and we will keep on trucking. Good night.